Nakipag-ugnayan na po ang Embahada ng Japan sa Department of Justice para ipa-deport ang 4 na mga Japanese national na iniuugnay sa serye ng mga pagnanakaw kamakailan sa Japan. Ang 4 nakakapag-utos umano sa kanilang mga kasamahan kahit na nakakulong sa Pilipinas. Yan po ang sanipuwersang tinutukan ni Chino Gaston at John Consulta. Taong 2021 nang maaresto ng NBI sa Parañaque ang Japanese fugitive na si Yuki Watanabe at isang kasamahan. Wanted ng Tokyo Police si Watanabe na umano'y big boss ng pinakamalaking telecoms fraud syndicate sa Japan. Ilang taon na nakakulong si Watanabe sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Bikutan sa Taguig. Pero lumalabas na kahit nakakulong na ito, isa si Watanabe sa 4 na Japanese nationals na sangkot sa serye ng nakawan kamakailan sa Japan. Sa ulat mula sa Japanese government, iniutos daw ng 4 mula sa kulungan ang operasyon. 14 na insidente ang pagninakaw sa Japan ang sinasabing kagagawan ng grupo. Kabilang sa biktima, isang 90 years old na Hapon na umunoy tinorture at pinatay matapos matangayan ng 30 million yen sa kanyang bahay. Lumalabas na galing pa sa dito sa atin yung order dun sa nangyari nga sa issue sa Japan. Pasado alas 2 kanina madaling araw pinasok ng mga tauhan ng NCRPO at Bureau of Immigration ang kanilang sariling detention facility. Where's your cell phone? Where's your cell phone? You have power bank but you don't have cell phone? Sa huli, nakita rin ng mga operatiba ang cellphone ng Daywan na nakatago sa kanyang mga gamit. Sa surprise inspection, sangkaterbang gadgets tulad ng cellphones at laptops ang nakumpiska. Hawak nito ngayon ng BI Main Office. Dahil kulang nga ang personnel ng Bureau of Immigration, ay nagbigay tayo ng manpower at doon nagsagawa ng isang Operation Greyhound para makita yung mga illegal na gamit, mga contrabands. Ang Embahada ng Japan nakikipag-ugnayan na sa Justice Department para hilingin ang pagpapadeport sa 4 na Japanese nationals. Kabilang sa kanila si Watanabe at isang Imamura Kuyoto na pareho umanong gumagamit ng alias na Luffy. The Bureau of Immigration has confiscated several telephones, and one of the Japanese nationals had 6 iPhones in his possession. 6 iPhones in his possession. And this is a subject of investigation now within the Bureau of Immigration because these cannot be tolerated. Iniimbestigahan na raw ng BI ang mga opisyal na posibleng sangkot. 2019 pa may request ang Japanese government na ma-deport ang 4 pero kamakailan lang daw ito nakita ni Secretary Remulla. 3 sa mga detainees ay may kinakaharap na kasong paglabag sa Violence Against Women and Children of VAUSI Law kaya hindi pa na-deport hanggat hindi tapos ang paglilitis. Pero hinala ni Remulla, We are of the impression that these cases were invented or are not real cases. There were contrived cases filed against them just to keep them in the Philippines. gusto ni Remulla na matapos na ang deportation ng 4 na Japanese nationals para hindi maging distraction sa nakatakdang state visit ng Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ngayong Pebrero. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston At John Consulta, nakatutok 24 oras.